Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. So, dadaan muna kami dito sa Wholesale Club. May mga damit na rin sila pa. Na? May jogger and sweater, parang Costco na din ah. May mga pamedyas na din no. Pero mura yung mga hoodies nila. Bakit 18 lang? Na? Mura ngayon, oh. Pa tayo? Pa tayo dalawa. Kasi mura siya. 188 lang. Tapos, kuha din ako ng ganda ng luya, oh. Kita ka ng toyo? Toyo pa na ano pa? Light lang yun. Ito yung toyo kasi na ginagamit namin. Oh. Light lang siya. Kailangan ko pala ng asin. Ayan. 169. Tingnan ko ng mandarin si Denise. Kailangan ko pala ng ziplock para sa aming baboy. Ayan. Large. Siya, 14. Mas mura kasi ito eh. Ilang piraso ba to? 75. Sa bumili ka sa Dalarama ng tig $4 na, diba? Manipis pa. So, okay na to. Hello mga ka-viewers. Nakakagulat yung Eagle brand, oh. Nung nakaraan pa, may 4 na to. Hindi mga 4 something lang, pero ngayon, oh, 450 na. Ito yung pinakamahal niyang presyo ngayon, no? Kaya pag may sale na mga ganyan, talagang bumibili kami. Pero may ano naman, may option naman na ibang brand. Kaso lang kasi Eagle brand talaga yung mas masarap. Parang Alaska sa atin na classic. So ayun lang po yung ano namin, binili namin. Kakaunti lang. May mga kulang lang kasi kaming mga ingredients na kailangan namin sa pagluluto. So, ayan, saglit lang tayo dito. Ayan o, walang customer. So, yung mga ka-viewers, tapos na tayo malengke. Viewers, magkakape muna kami ni Dadong kasi nag-aantay kami na magbukas yung Dalarama, kaso lang wala pang 8 o'clock. So unang ano namin, tambay namin dito sa coffee shop ngayon. Bango ng kape, no? Nakagising talaga. Bibili pala siya ng ihawan sa Dalarama kasi pupunta po kami bukas ng farm at magkakatay po sila ng baboy doon. So, first time ko may experience na makapunta ng farm kasi sila ilang beses na pong napunta doon. Sabay picnic. Mag-iihaw daw kami ng lunch, pang lunch namin. So, Fresh ayun cut from the farm. Kape tayo mga ka-viewers. Plain. Namiss namin yung bagel. So, ayun nga. Sabi namin kanina, pag-usapan namin ni Dadong after na mag-grocery kami na
Iba talaga yung may sarili kang sasakyan. Kasi kahit saan mo gusto mong pumunta, di ba, anytime pwede kang umalis. Yun nga, kasi nung nasa Pinas kami, nung nagbakasyon kami, ang hirap kumilos na wala kang sasakyan. Napano? Nagtakip. Ang hirap talaga kumilos nang wala kang sasakyan. Although sa kanila, malapit naman yung downtown. Kaso lang, syempre palipat-lipat kami ng ng place. Nabanggit ko lang. Bago kami pumunta dito sa Canada, wala naman po kaming sariling sasakyan talaga. Kaso lang, kapag stay na kasi kami dito ng mga 9 years. So parang alam mo yun, yung na-experience mo na anytime makakarating ka kung saan mo gusto dahil may sarili kang sasakyan. Tapos biglang pag-uwi namin doon, yun nga, nahirapan talaga din kami kumilos. At hindi rin lingid sa atin na ang pagrenta ng sasakyan doon is mahal din. No pa? Mahal ang sasakyan na mahal ang renta sa atin, no? $100 a day. Pero mga $100 a day. So, ayun, ginawa namin doon. Pag pumunta kami sa place ng ate ko, nagbabas kami. Pero yung bus naman, komportable naman yung biyahe sa bus. Pero sa ibang lakad namin, yun nga, medyo hirap na wala kang sariling magamit na sasakyan. So daan po muna kami ng Dalarama, mga ka-viewers. Bibili si Dadong ng ihawan dahil yun nga, sabi namin pupunta kami bukas ng farm. Kakabukas lang ng Dalarama. Dito pa si Dadong sa Dalarama. So magsha-shoutout muna ako sa mga viewers natin na palaging sumusubaybay sa aming mga videos. Kay Nida Sterling, Mary Tumeldan, kay Cathy Jones, Rona Kabugaw, kay Teresita Aguilar, Lucito and Magda Sapno, kay Berna Deruna, kay Michelle. Ayan, maraming salamat Michelle sa palaging pagsubaybay sa aming mga videos. Kay Ruby Pelayo, ayan, kay Mary Jane Roy, kay Juliet Francia, at kay Angel Jake Uma. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers namin na patuloy na sumusubaybay sa aming mga videos. At sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat sa pag-subscribe at welcome po sa aming channel. Hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na lang. At thank you so much po sa inyong pag-subaybay. Ayan. So yung biyahe daw papunta doon, mga mahigit 1 hour. Oh, kala ko yung piniflip. Wala. Ay, wala. Ligpit na nila. So wala nang available kasi tapos na yung camping season, ganon. So ayan, ito lang po yung nabili niya. Pero pwede na yan. Ayan. So bukas magdadala kami doon ng ito nga, ihawan. Yung maliit na burner. Importante yung rice. Oo, rice. Ayan, importante yung rice. Tapos ano pa ba? Siyempre dapat mainitan kami ng tubig kasi magkakape tayo doon. Asin. Asin. Ayan, asin. Lemon, no? Paminta, sausawan, toyo. Ano sausawan? Naku, ayan. Tapos sabi pa niya, gagawa ako ng Shanghai. May Shanghai dapat dahil nga bibigyan din nila yung binibila namin ng baboy. May na, 1 oras lang biyahe papunta doon. Mahigit din. Mahigit. 1.5 siguro. So ayan, nangyayari muna namin, explore muna namin yung farm doon. Pero sila kasi ilang beses na silang pumunta doon. May 3 na kayong beses na pumunta doon, no? Nung una kasi yun nga, nagpapa-order sila, tapos dati sila mismo talaga yung nagpi-pick up doon sa farm ng kinatay na baboy. Tapos nang bandang huli, pinapahatid na lang po nila dito, kumbaga parang may charge lang. Pero ayun nga, dahil ngayon hindi naman sila busy, kaya charge total.
Parang ang tip lang. Nagdadagdag lang po pala sila. Parang pakonsuelo ba na, diba, panggas man lang. So ngayon, kami na mismo yung doon, pupunta doon para bago man lang magtaglamig ulit, makalabas naman kami dito sa Regina. Para sa mga namin, mga bagong subscribers namin na ngayon pa lang nanonood sa mga videos namin, makikita nyo yung labas ng Regina, kung ano yung itsura ng lugar. Siyempre, huwag na lang po kayo mag-expect na may mga ibang view na mga bundok-bundok, so wala pong ganun dito. Makakita ka ng mga bundok. Pero akit pababa meron. Naggaganon yung parang hills, ganon. Slope. Nagsuslope doon yung daan. So, ayan. Parehas nating ma-experience bukas yung doon. Kung ano yung itsura ng lugar. So, parang din pala pa yung daan na papuntang Alberta, no? Yung, di ba, yung bago mag-Alberta, di ba ganon yung lugar? Yung mga daanan. Akyat baba. Dito sila papuntang Prince Albert. Saskatoon. So papuntang Saskatoon po pala yung lugar bukas na pupuntahan namin. Yung way. Lampas na Regina Beach. Lagpas ng Regina Beach lang. So hanggang dito na lang muna mga ka-viewers yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging pagsubaybay. Ingat-ingat. Bye-bye. Yan. See you bukas sa farm. Mamitas pa tayo. Mamimitas pa po pala kami ng ng sitaw. Dahil magluluto po ako ngayon ng pinakbet. Ayan. Hinog na yung sitaw, hinog. Ito na lang yung gamitin natin sa pakbit kasi wala na. Wala kami mabiling sitaw dun sa wholesale. Paano? Meron. Ayun. Ito pa May ipon mo yan, medyo madami na rin yan siguro, no? Fresh from the Dong's backyard. Eri, Marami rin Oo nga. Sa next year damihan natin. Kasi ito gagawin namin seeds to Yun na yun? Wala Parang ito lang kasi yung magandang tubo pa, no? Yung pala mga no? Mga beans pala yung nandun. Pwede na to Isang gulay yan. Wala na. Kahit anong silip mo dyan, wala ka na makuha. Ito ate talong. Ayun, may talong pa pala. So yung talong pala namin, dalawang klase. Ayan yung medyo mahaba. Pero yan pa, dapat tinandaan mo pala kung anong klase yan, no? Nahuli yung natin. Ayun pa. Yung talong. Okay lang, dadalawa. Tinik. Meron pa ako dun Pero yan yung magandang klase, no? Ito yung bell natin dito. Mahina yung bell pepper mo ngayon. Pailan-ilan lang. Yung kamatis talaga, walang kontra, no? Mapainit, mapalamig. Okay pa din sila. Kala ko si Dadong tapos na mag-harvest. Meron pa pala siya mga pailan-ilan na kinakat dito. Kala ko kasi tapos na yun na. Wala pa pala tayong ampalaya. Yung iba naming ampalaya na hinog. Yan Ayan para lang mapakinabangan na yan ang mga parang karela lang. Wawa naman yung ampalaya. Ito pa Ito pa Oo. Pwede na rin. Magamis yung parang wild na ampalaya, no? ampalaya. Ito pa
Yung hinog pwede mong gawing ano yan. Seeds, na? Ito nito. Oo. Dami pa pala eh. Nakakatuwa din, no? Kahit sabihin mo na Dami pa ha? din. Madami na rin. Kasi yung iba nagtatanim din naman talaga ng ganito lang. Tsaka yung iba nito pa pwedeng ilagay sa munggo. Yung dahon mo muna putulin ha. Pwede pa yan pang munggo. Hayaan mo muna siyang mabuhay dyan. Ala, yun pa oh! Sa likod. Yarn. Furnace ha. Nakadami din kami kahit maliliit. May isang lutuan pa tayo. Dalawa pa lang. Huwag mong putulin muna. Pwede pa yan pang lagay sa Next gulay. year, focus tayo sa ano? Talong. Talong, okra, Okra. Ito ang palaya. kalabasa. Kahit yung upo, hayaan mo na. Pero try mo pa din, na. Try ko pa rin yung upo. Oo nga. Dito nasira yung sili natin sa ano. Oo. Yung kamatis kasi, mabilis siyang lumago. So, nangyari dito sa mga sili namin, ayan no. Parang salin pusa lang kasi yung... Salimpusa yung ginawa niyang pagtanim dito sa kamatis. Pero, mas nanalo yung kamatis. Nawala na ng ano, place yung mga sili namin. Kakaiba. Tingnan mo, iangat mo pa. Ayan o. Dapang-dapa na siya. Pero tingnan nyo naman yung bunga. Ayan o. Pero hindi man, ano, hindi naman siya madumi tingnan kasi gawa ng may mga damo-damo dyan o. Gumagapang na, no? Pero nakakatuwa. Ang dami. So, pwede na. Wala nang ma-harvest eh. Parang hindi ganun kaganda kasi yung mga sitaw namin ngayon. Ayan. Add natin tong konting sitaw. Mga talong. Nakakapiranggot. Diba? Magic oh. Garden to table ni Dadong. Organic to lahat. Ang bango? Ano ipares nyo dito? Ha? Walang kaagaw. Sa bagay, no? Para hindi mahalo yung lasa.